Hindi po ba tumataas? Bumaba eh. At bumaba, halos na tumaas ay bumaba. Hello mga kaps, ayan at pahapon na. Ito ngayon si Mang Benro gumagawa mga kaps ng hamba. Jimmy Lina Wood na hamba. Ito mga kaps, gagamitin ni Mang Benro sa brace. Mga kaps, one of the basic pagdating sa carpentry, sa pag-woodworking, ang pagbuo ng hamba. Yan si Mang Benro. So, konting tip lang mga kaps sa mga, lalo na sa mga kaps ating mga baguhan pa lang sa pagbuo, sa pag-woodworking. Pero napakasimple lang gawin nito mga kaps. Kailangan lang sa una pag mag-assemble na kayo, yung brace ay inuuna dun sa paa para makuha muna yung lapad. Halimbawa ay 80 or 90 yung lapad. Ito 90 yung lapad nito mga kaps. Kaya gumuhit na si Mang Benro sa brace. Ayan, napapansin nyo may guhit yan. Saka sa kabila. So 90, pinako niya na ron. And then pagkatapos ay dito naman sa header tayo mag-fix. Pero kailangan natin tong iskwala. At syempre, nakapatag yung pinagpapatungan niya. Hindi pilipit, dapat patag. So itong hamba mga kaps, nakita niyo yung barsyada. Ito yung barsyada. Ito yung magsisilbing bangga ng pinto na ikakabit dyan. So yung size ng ating barsyada, yan. Yung lalim, ito ay 7/16. 7 or halos medya mga kaps, half inch. Tapos ito namang lapad is 1 3/4. Yan kasi yung standard nung pinto, yung kapal mga kaps. So ganun lang yung pagbabarsyada ng hamba mga kaps. Tapos dito nakakanto mesa. Tapos nakaukit dito para dito tatama yung pinaka mitsa sa ibabaw ng header. Check nyo din mga kaps yung ginawa kong video kung paano gumawa ng hamba, step by step procedure kung paano bumuo ng isang hamba. Check nyo mga kaps yung link sa description. Nakasalalay kasi dyan mga kaps yung paglalapat ng pinto kapag hindi maayos yung pagkabuo ng hamba, lalo na yung pagkakabit sa hollow blocks. Kung pilipit, nakapasok halimbawa yung sa baba, tapos naka-atras yung kabilang paa, mangyayari nun yung pinto hindi lalapat ng maayos, pilipit siya. Kaya madalas may mga pinto na pag inilapat hindi nagtatama yung pinto. Halimbawa nakadikit na sa ibabaw, pagdating sa baba nakaawang pa. So ang tendency nun nakalaban. Pag idiniin mo ng todo yung pinto, nakalaban yung doorknob. Kaya madalas nasisira yung doorknob. Yun, pinipilit na ilapat kahit hindi lapat talaga. Diba Mang Benro? Yan, shoutout nga pala sa caps natin na nag-comment. Check nyo. Ang problema niya raw mga caps ay regarding dun sa kanyang banso. Pag sinasalang niya raw yung kahoy ay pumupunta sa kanan. So maaring may problema yun mga caps sa pagkaka-align nung talim, o di naman kaya depende sa kung ano yung gamit yung banso. So itong gamit natin mga kaps is torque banso. May mga binago na tayo dito mga kaps. Pakita ko sa inyo. So yun mga kaps, ito yung torque banso na nabili natin sa Dao Pampanga noong 2019. Nagkakahalaga ito ng 23,500. Yan. Sabi ko nga 2019, hindi ko alam kung magkano na siya ngayon. Ang makina niya mga kaps ay 1 horsepower. Pero binago na namin siya. Ginawa na siyang 2 horsepower. Ayan, marikabok lang talaga dito mga kaps. 2 horsepower. Ang cutting depth niya, yung kaya niyang ikat na kapal ay hanggang 7. Pero hindi namin sinasagad yun mga kaps.
5, 6, ganyan. Yung pinakamalaki na namin na natabas dito. Ayan yung kanyang aming torque band. So tapos nagkaroon na ako ng pagbabago rito nga, kasi nga na iba na yung makina. So naging circuit breaker na siya na 30 amperes mga kaps. So ito yung kanyang loob. So ayan, pagka nag-align lang kami ng, so as is ikakabit lang naman yung talim dyan. Nagkaroon lang kami ng another soppy dito na pinaka-table niya kasi medyo mababa itong base niya, tsaka pumapaling-paling eh. Medyo makitid, so nilapara namin kaya merong soppy mga kaps. So ayan, yung mga ganitong banso naman mga kaps is self-align. Kapag nilagay mo yung talim at pinaikot mo, kusang uma-align yung talim niya. Tapos tsaka mo na lang siya higpitan dito. Hindi ang pag-align mga caps ng talim ng banso, hindi masyadong mahigpit. Baka kasi masyadong mahigpit. Ayan. Yun din yung nagiging dahilan kung bakit nagiging putulin yung talim natin ng banso. By the way mga caps, itong talim natin na to is Dimas SK5 Japan. Ayan. SK5 banso blade. 5.8 yung madalas nating gamit mga caps. Tapos dito sa guide natin, karaniwan kasi pag bumili kayo, ganito lang yung rollers niya. Yung flat rollers lang, hindi siya ball bearing. Ayan o. So yan yung ating guide. Tapos pagka nag-align kayo mga caps, mapapansin nyo kasi dito, ayan. Dapat hindi, yung rollers na to hindi siya lalagpas dito sa talim natin. Dun sa mismong, yung tip ng blades natin. Tapos pagdating dito, ito yung binago natin, ginawa natin siyang ball bearing. So nagkaroon lang ako ng yung dating mounting lang niya, inipitan ko lang ng bearing. So yan, para pagka umiikot siya, nakasandal yung ating banso blade. Ayan. Tapos yan, as is, ito lang yan mga caps, ganito lang siya. Tapos dito sa ilalim, nagkaroon din kami ng pagbabago dito. So nilagyan ko lang siya ng angle bar dito. Tapos winelding ko siya rito. Naglagay ako ng dalawang ball bearing na naka-guide sa magkabilang gilid ng blade natin. So hindi siya pupunta rito, hindi siya pupunta sa right, hindi rin siya pupunta sa left. So as is, nakadiretso lang siya. Kasi yung dating nakakabit dito mga caps, mga naka-diagonal na square bar lang. So gumagasgas din yun sa talim. Unlike dito sa rollers na to, mas maganda kasi, ayan, umiikot. Pinakasandalan lang niya. Tapos itong pinakabola niya, yung mismong nag-handle dun sa talim natin, meron siyang goma. So yan naman yung pinaka-default ng mga banso na nabibili, yung mga ready-made na mga caps. Doon naman sa mga DIY o yung inassemble, meron din naman, nilalagyan din nila dito ng goma. So yan. So baka yung iba, yung mga pina-assemble, minsan may mga problema yun doon sa pagkaka-align. Kailangan kasi diretso to eh. Itong poste na to eh. Yan. Diretso siya. Tapos kung mapapansin nyo, itong pinakaibabaw natin is hindi siya talagang straight. I mean 90 degrees. Medyo naka-liad siya ng konting bagya. Bagya lang para hindi mapupunta rito yung talim. So yun lang yung napansin ko dito sa ating banso na to. So pag umikot yan, karaniwan yung mga nabibili mga caps na banso ay meron siyang tawag dito, safety features na pag hindi mo siya mapapaandar kapag hindi siya nakasara. Kasi nandito yung mga switch niya. So pagka nakasara, magpo-push siya dito, hindi natin siya magagamit hangga't hindi nakasara yung pinto. Pero ito, dahil nagkaroon na tayo ng upgrade, pinalitan na natin yung makina ng 2 horsepower. By the way, yung ginamit ko rito mga caps ay pulley na siya, na kung di nagkakamali, distress yata ito. So bumili lang ako ng pulley na
pang B-belt. Ayan. Ito yung binili ko na pang auto na pan belt. Maliit lang siya mga kaps. Yung sinukatan ko lang siya. Tapos ito naman ay i-adjust to, parang yung sa hand tractor mga kaps. So tumutulak lang ito. Kaya may higpitan natin. Parang ano to kasi dalawang klase, merong B-belt, merong A-belt. Ito yung pang auto mga kaps. Sa mga ginagamit to dun sa mga alternator, ganun. Sa mga alternator ng sasakyan. So makitid lang siya. Sakto lang din naman siya dito sa pulya. Tsaka dito sa pinagkakabitan ng dating belt nitong ating banso. Ayan, sakto lang siya. Hindi naman siya nahuhulog. Kaya okay lang, goods pa rin. Ito mga kaps ay aandar kahit na hindi na isara kasi nakarekta na to sa circuit breaker. So andito na yung control natin. Kaya kahit nakabukas yan, aandar pa rin. So check lang natin mga kaps. Ayan, kung mapapansin nyo mga kaps, yung blade ng ating banso ay hanggang dun lang. Kasi nakatukod na itong ball bearing dito sa likod. And then ang kagandahan yan, pag nagtulak tayo ng kahoy, nakasandal na yung likod na itong banso blade dito sa bearing na to. Yung dati kasi ganito lang din siya, parang roller type lang din siya dito sa likod. Pero ang kagandahan kasi nito, ito bearing. Kaya pinalitan ko, mas maganda kasi yun. Saka yung dun sa ilalim nga mga kaps, nakaipit siya dun. And then yung likod niya is ano na siya, angle bar. Kaya kumbaga parang naging additional na sandalan din ng blade yun pagka tutulak tayo dito sa ibabaw. So yun lang mga kaps, yung pag-align ganun lang, simple lang din naman siya. Papasok mo lang siya, tapos habang maluwag i-align mo siya dito, tapos unti-unti mo lang siyang higpitan dito sa knob dito sa ibabaw. Siguro ang problema ng caps natin na yun kasi napupunta daw sa kanan lagi. Check mo caps yung yung pang ilalim. Baka kasi masyadong maluwag yung may guide din kasi dito sa ilalim yan. Tapos ito baka gumagalaw. So yun, check lang naman natin yung pinaka-guide niya para ma-check natin kung nawawala ba siya sa align. Yun lang mga caps. Sana nakatulong sa inyo. Yung talim nga pala nito mga kaps, nabili ko sa Lazada. 250 feet. Kaya marami na tayong nagagamit. Puputol-putol lang. So tinatakan ko na rito. 228 cm lagi yung putol ng ating banso blade. Para just in case pagka naputulan. Kasi hindi lang naman isang beses mapuputol Mga 4 to 6 mga ganyan. Pagka mapapansin naman natin yung mga caps dito sa talim natin kung may mga lamat-lamat na sa ipin. So papalitan na natin. Pero hanggat okay pa yung talim at pwede pang idugtong, hindi pa siya magiging maliit dito sa dito sa banso blade. Hindi pa siya magiging maliit para dito sa ating banso. Pwede pa rin natin siya idugtong at ikabit. So yun. May mga videos din tayo mga kaps na ginawa kung paanong dugtong nitong banso blade. Kailangan nyo lang yun ng silver bracing plugs at saka nung silver solder, at saka susunugin natin ng torque, blow torque. Yan. So ito na yung mga ginagawa ni Mang Bero mga kaps na hamba. Tingnan nyo yung kanto mesa mga kaps, pikit na pikit. Kasi pagka inilapat, pagkatapos nun ay magsesego pa tayo dito, gagamitan na nagarit para lumapat mismo siya sa baba at saka sa taas. So ito yung natapos na. Ayan, mapapansin nyo is pikit talaga, pikit. Tapos saka ilalagay yung brace at least walahan ng 0-0. Yung iba
nagkakaroon ng awang dito, lalagyan na lang ng body filler. Wala namang problema doon mga kaps, kahit magkaroon siya ng konting awang dito. Walang magagawa eh. Ang ginagawa na lang natin, kung halimbawa may ganon, body filler. Pero dapat, skwalado rito. Pero hanggat maaari, kailangan 0-0 to. 0-0 para maganda yung yari ng ating hamba mga kaps. Nakasalalay kasi dyan yung magandang lapat ng pinto. Alright mga kaps, hanggang dito na lang muna ang aking video at I hope na may bago kayo natutunan. Just comment down below mga kaps kung may mga katanungan kayo at don't forget to click that red button para makapag-subscribe kayo at i-click nyo na rin ang bell notification para updated kayo sa mga bagong uploads. Thank you so much and Godspeed everyone. Bye-bye!